Welcome back to the part 3 of JCRC Realty Sales Clinic Training. Ngayon, ang i-discuss ko is all about types of houses na binibenta natin sa JCRC Realty. So, ano-ano nga ba yung mga types of houses na nakikita natin usually sa mga subdivision o kaya sa mga kapitbahay nyo? Ano nga bang tawag sa mga ganon? So, for the types of houses, number 1 is meron tayong ino-offer na bungalow. So, bungalow, ito yung walang second floor. So, more on ground floor lang siya. And at the same time, meron tayong classification ng bungalow. Merong single attached at saka single detached. So, mamaya i-check natin kung ano nga ba yung difference ng single attached at saka single detached. Then, pangalawa natin is the row house. So, si row house, ito naman yung mga dikit-dikit. Then, pangatlo, townhouse. So, ano nga ba si townhouse? And then, pang-apat is yung duplex. Then, panglima, yung two-story single attached. And then, pang-anim is yung two-story single detached. So, let's get started. Ang uunahin muna natin is si bungalow. So, let's start with bungalow single attached. Number 1, ito nakikita nyo, ito yung tinatawag na bungalow single attached. So, kung nakikita nyo, sa bungalow single attached, meron ditong nakikitang firewall. So, pag sinabing bungalow, isang floor lang siya. And at the same time, pag single attached, ibig sabihin, ito yung firewall, nakadikit to sa pinaka gilid ng boundary ng lupa nung binili ng client mo. So, ulitin ko. So, yung bahay mo, naka-attach yan dun sa pinaka gilid ng lupa na binili ng client mo. And dito, based dito sa example na to, yung firewall is nasa kanan, pero it doesn't mean na pag sinabing single attach is nasa kanan lang yung firewall. Depende yan sa developer kung ilalagay niya yung firewall sa kaliwa or sa kanan. But for this example, sa Winfield Phase 4 and 5, itong si Camira model unit, ang firewall nito is nasa kanan. And para mas makita nyo in actual view, naglagay ako dito ng sample na lote. So isipin nyo, ito yung lote na binili nung client nyo. And of course, pag sinabing bungalow single attached, ito naman yung house. So nakikita nyo dito, ito yung pinaka firewall nasa kanan. And at the same time, pag sinabing single attached, ang excess na lote niya na pwede niyang mapakinabangan is yung nasa harap, nasa kaliwa, and then nasa likod. So ayan yung tinatawag na single attached na bungalow. Next one is the bungalow single detached. Kanina nakita natin na yung bahay is nakadikit sa pinaka perimeter ng lote ng client nyo. And for the bungalow single detached naman, ito ang itsura niya. Pag sinabing single detached, ibig sabihin yung pinaka bahay mismo is wala siyang firewall. So meaning ang excess na lote niya is nasa harap, nasa kaliwa, sa kanan, and nasa likod. So, ayun yung tinatawag na single detached. And then, para mas ma-realize nyo, ito yung lote nung client, at pag bumili siya ng single detached na bungalow, ito yung bahay. So, this is the house, and yung free space niya is nasa harap, nandito sa kaliwa, likod, and sa kanan. So, ayan yung tinatawag na single detached na bungalow. Of course, ang next niyan, kung yung kliyente mo naman is ayaw ng bungalow at gusto niya yung mas mura yung presyo, so we can offer the row house. Ano nga ba si row house? Si row house, ito yung parang bungalow na dikit-dikit. So, ganito yung itsura niya. So, itong bahay na to is the Maria unit. So, meron tayong available nito sa Calamba and sa Lipa, Batangas. So yan, di ba? Kung nakikita nyo dito, bungalow siya pero dikit-dikit siya. Pag sinabing dikit-dikit, ang tawag doon is row house. So ibig sabihin, itong mga row house na to, kada bahay niyan is isang client yung makakabili. At pag sinabing row house na dikit-dikit, meron tayo diyang tinatawag na number 1 is yung inner unit, pangalawa, end unit, at saka pangatlo, yung corner end unit. So, explain ko yan dito. So, for example, ito yung buong cluster ng row house. So, pag sinabing buong cluster, ito yan, itong buong to. Isang cluster ng row house.
Based dito sa example ko, ito yung pinakalote. Itong color green, ito yung buong cluster ng row house. So, sa row house, for example, may bibili sa inyong client, house number 1, ang gusto niya is end unit. So, pwede natin i-offer si house number 1. And may house number 2 tayo, house number 3, house number 4. So, bawat bahay na binibenta natin sa isang cluster ng row house is meron siyang tinatawag na firewall. So, yung firewall niyan is nasa pagitan. So, di ba nga kanina, kung napansin nyo yung bungalow single attached, meron siyang firewall sa kanan. So, pag pinagdikit-dikit natin yon, ang tawag doon is row house. At ito yung kakalabasan niya. Meron siyang firewall dito sa house 1, house 2, house 3, and house 4. So, sabi ko nga, sa row house, meron tayong tinatawag na inner unit, end unit, saka corner end unit. Pag sinabing inner unit, ito yan, house 2 at saka house 3. So, ayan yung inner unit. Ibig sabihin, nasa gitna ng isang cluster ng row house yung inner unit. And for example, next naman is the end unit. At pag sinabi namang end unit, ito siya. Ibig sabihin, nasa dulo ng cluster yung bahay. Ito yan. So, anong difference ng dalawa? So, itong color red, ito yung inner unit. So, pag sinabing inner unit, nasa gitna siya. Ang lote lang niyan is itong nasa harap at saka nasa likod. Same with house 3, inner unit din ito. Meron ito sa harap at saka sa likod. While, sa end unit naman, ang difference niya sa inner unit is meron siyang space dito sa harap, merong parking space sa kaliwa, at saka meron ding space sa likod. So, ayun yung difference ng end unit saka inner unit. Ngayon, ano naman yung difference ng corner end unit? So, ang corner end unit, ito yan. House number 4. Assuming na itong house number 4 is nasa corner unit. So, pag sinabing nasa corner unit, dalawa yung streets niya. Meron sa harap na street at saka meron din sa kanan. So, ang tawag doon, for example, since sabi ko nga itong buong to is isang buong cluster ng row house, itong house number 4, tatawagin siyang corner end unit kung nasa corner lot siya. Pag sinabing corner end unit, ibig sabihin, naka-face yung bahay sa dalawang streets. So, meron dito sa harap at meron din dito sa kanan. Kaya siya tinawag na corner end unit. So, bali ayun yung row house na tinatawag natin. Paano naman kung yung kliyente mo naliliitan sa row house at ang gusto niya is merong second floor? Ano naman tawag doon? So, itong si row house, since ground floor lang meron siya, pag dinagdagan natin ng second floor yan, ang tawag na yan is townhouse. So, ibig sabihin yan, townhouse 2-story na yan. So, pag sinabing 2-story, dalawang palapag. Merong ground floor, merong second floor. So, ito yung example natin, Springfield, Barangay La Huerta, City of Calamba, Laguna. So, townhouse yan. So, isipin nyo yung kanina, row house, wala siyang second floor. Pag dinagdagan mo ng second floor, ang tawag na doon is townhouse. The same with row house, meron din tong tinatawag na inner unit, end unit, at saka corner end unit. So, ito yung lote niya. Merong house 1, 2, 3, and 4. At same with row house, meron din siyang mga firewalls. So, alam na natin yung difference, inner and saka corner unit. Sa inner unit, meron siyang space sa harap at meron ding space sa likod. And kapag sa end unit naman, meron siyang space sa harap, sa kaliwa at saka sa likod. Okay? And then, the same with the house 4. Sa house 4, ganun din, meron siyang space sa harap, sa kanan at saka sa likod. Ang difference lang ni end unit at saka ni corner end unit is si corner end unit facing siya sa dalawang street, while si end unit naman is end unit lang siya. Katabi niya is susunod na cluster ng townhouses. So, since alam na natin yung townhouse, paano kung yung client nyo ayaw ng magkakadikit na bahay? Ang gusto niya is kahit dalawa lang na magkadikit. So, ngayon,
Based dito sa townhouse na example ko, pag tinanggal natin yung inner unit dito, yung house 2 at saka house 3, at ang pagdidikitin lang natin na house is yung house 1 at saka house 4, ang tawag doon is duplex. So pag sinabing duplex, ito yung magkadikit lang na dalawang unit. So ang tawag dyan is duplex. So itong picture na to is model unit yan sa Olivares Home Southwoods, Binyan, Laguna. So ang tawag dyan is Jade Duplex Unit. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung lote niyan para mas makita nyo kung ano nga ba yung orientation ng floor plan niya. So for example, ito yung lote, ito si house 1 at saka si house 2. Syempre hindi mawawala dyan is yung firewall. So sa house 1, meron siyang space sa harapan, meron space sa kaliwa at meron ding space sa likod. The same with the house 2. So depende lang to sa magugustuhan ng kliyente nyo kung gusto niya ba ng mga bungalow or row house or kaya naman townhouse o kaya naman kung gusto nila is yung duplex. So depende na lang. Paano naman kung sasabihin ng kliyente nyo is ayaw niya ng duplex, as in ayaw niya ng may kadikit na bahay? Ang pwede nating i-offer is yung 2-story single attached natin. So pag sinabing 2-story single attached, meron siyang ground floor at meron din siyang second floor. At pag sinabing single attached, ito yung meron kang firewall sa kanan. Pero itong kanan na to, ito na yung pinaka-boundary ng lupa. So to give you an example, here's the floor plan ng 2-story single attached. So ito yung house at ito yung firewall. So ibig sabihin, yung pinaka-bahay nakadikit dito sa pinaka-perimeter ng lupa. At ang space na lang niya is itong nasa harap, nasa kaliwa, at saka nasa likod. So that is single attached na 2-story na bahay. Okay? At next naman natin is yung single detached. So sa single detached, ito naman siya. So sa single detached, wala siyang firewall, pero ang space niya is itong nasa harap, kaliwa, likod, at saka nasa kanan. Kaya siya tinawag na single detached kasi yung bahay nito is nasa gitna ng lote. So pag sinabing nasa gitna ng lote, meron siyang space sa harap, kaliwa, sa likod, saka sa kanan. Ibig sabihin, makakaikot dito yung kliyente ninyo. So kung gusto ng kliyente nyo na maglagay dito ng lanay, meron din. Based dito sa example natin, this is sa Olivares Homes din, dito sa Binyan, Laguna. So eto yan. And of course, ano naman yung lot area and floor area. Sa pagbebenta kasi ng property, isa sa basic knowledge na kailangan nyo malaman is yung lot area at saka floor area. Ano nga ba yung sukat ng isang bahay at saka ano yung sukat ng isang lote. So kung house and lot yan, dapat alam mo yung sukat ng lupa at saka yung sukat or laki ng bahay. So example, yung floor area is 100 square meters at saka yung lot area is 100 square meters. So for example, yung lote nitong pinagtatayo ng single detached na to is 100 square meters. At yung floor area niyan is 100 square meters din. So pag sinabing floor area, ito yung livable area. So pag sinabing livable area, ito yung mismong bahay. So ngayon dito magtataka kayo kasi meron na ako na experience dati na nag-inquire sa akin. Sabi nung nag-inquire, "Sir, ba't ganon? 100 square meter yung lupa tapos 100 square meter din yung floor area." So paano nyo siya i-discuss ng ganon? Kasi dito pag nagdi-discuss kayo sa kliyente ng floor area at lot area, may mga ma-encounter kayo ng mga kliyente na hindi talaga maalam sa pagbili ng property. So as much as possible, taasan natin yung pinaka-patience natin to explain and to educate yung mga kliyente para mas maintindihan nila. So for you guys, para mas maintindihan nyo, kaya 100 square meter yung floor area dito dahil meron tayong tinatawag na ground floor at saka second floor. So kung makikita nyo, itong bahay na to is 2-story single detached. So pag sinabing 2-story, merong ground floor at saka merong second floor. So pag sinabing floor area naman, ito yung pinaka total floor area. Kaya hahatiin lang ito, ground floor 50 square meters and second floor is 50 square meters din.
So assuming lang yan na 50 square meters yung baba and 50 square meters yung taas. So ganun yan, kukunin nyo yung sukat ng ground floor at kukunin nyo yung sukat ng second floor. So pag tinotal nyo, ayun na yung pinaka total floor area, which is based dito sa example natin, floor area nito is 100 square meters. At saka yung lote niyan 100 square meters din. So para mas maintindihan nyo team, eto siya. Lot area nito is 100 square meters. Itong color green is 100 square meters. So kaya siya naging 100 square meters, meron siyang 10 meters na frontage at saka meron siyang 10 meters in length. So 10 by 10, so 10 times 10 equals 100 square meters. So ganun lang mag-compute ng square meters. So malalaman nyo to, for example, pwede nyo tong itry sa bahay ninyo. Check nyo kung ano yung frontage ng bahay ninyo, kunin nyo in meters, and then sukatin nyo papunta sa likod kung ilang meters, then i-times nyo lang yung dalawa, ayun yung sukat ng pinakalupa ninyo. At kaya naman sinabi yung house is 100 square meter, so ibig sabihin 100 square meter yung floor area, kasi meron siyang ground floor at saka second floor. So depende yan kung anong klaseng bahay yung binibenta natin. So since 2-story single detached yung nasa sample natin, so sa ground floor at sa second floor, tig 50 square meters, i-add lang yan. So that is total of 100 square meters. At since marunong na kayo sa lot area and floor area, so normally itong lot area at floor area is makikita nyo to sa mga projects na binibenta ng JCRC Realty. So for example, itong project sa Calamba, makikita nyo sa details is meron siyang lot area at saka floor area in square meters. And normally, yung mga nag-i-inquire na client is tinatanong din yung sukat ng bahay. Kaya this is very important sa mga nagsisimulang mga ahente na malaman natin kung ano nga ba yung difference ng lot area at saka floor area. Which is sobrang basic nito, pero ituturo ko talaga sa inyo kung paano magbasa at mag-compute in square meters ng lot area at saka floor area. Next one is, ano nga ba yung types of model units? So number 1, meron tayong tinatawag na turnover unit at saka dress up unit. So dito, for example, meron na kayong isang kliyente na gustong makita yung actual unit or actual model unit sa isang subdivision. So meron tayong tinatawag sa subdivision na turnover unit at saka dress up unit. So ano nga ba yung difference ng dalawa? Si turnover unit, ito yung bahay na kapag bumili yung kliyente nyo, ito yung makukuha niya. So for example, yung kliyente nyo is bumili ng property, ito yung turnover unit. So meron na siyang tiles, meron na siyang sink, and meron na ring partitions yung mga kwarto. So ang tawag doon is turnover unit. While meron tayong tinatawag na dress up unit. Si dress up unit, same model unit tong dalawa, pero ito pag sinabing dress up, ito yung nakabihis na. So pag sinabing nakabihis, nakaayos na or naka-interior design. Pag sinabing naka-interior design, ito yung pwedeng ipakita sa kliyente na para mas ma-inspire sila or mas ma-evoke natin yung emotion nila na bumili sa subdivision na ino-offer natin. At lagi nyo tatandaan din, kapag meron kayong tripping or meron kayong kliyente na gustong makita yung mga model units na ino-offer natin, dapat uunahin yung puntahan is yung turnover unit. So bakit? Kasi dito, pag inunan yung pasukin yung turnover unit, wala pa siya masyadong expectation. I-explain nyo lang dito sa turnover unit na, ma'am, ito po yung makukuha nyo na bahay at saka turnover, the same kung ano yung nakikita nyo dito sa turnover unit, ito rin yung i-deliver sa inyong bahay kapag lilipat na kayo. Meron na siyang tiles, may ceiling, may partition ng kwarto, may tiles na yung CR, may tiles na yung sink. So ayun yung tinatawag na turnover unit. Kaya dapat kung meron kayong kliyente na magti-tripping, ang unahin yung pasukin is yung turnover unit. At after ng turnover unit, kung meron mang dress up unit, saka kayo pupunta dito sa dress up unit. So sir, bakit pangalawang papasukin yung dress up unit? Ano pong reason behind that? So dito, kaya kayo papasok sa dress up unit, since dito, di ba?
So, di ba sa turnover unit, wala kayong nakikita na kahit ano, as in blank lang, walang design or any interior na nakalagay. So, ngayon, pag yung kliyente nyo pumasok na sa dress-up unit, syempre magagandahan yan kasi yung dress-up unit, naka-interior na yan. Pwedeng ang maging emotion ng kliyente nyo, sasabihin nila, wow, ang ganda pala pag naayusan na. Wow, okay pala na palagyan ng ganito. Wow, okay pala maglagay ng gantong gamit. So, in that case, tumataas yung chance ninyo sa kliyente na ma-close yung deal. Why? Kasi na-evoke nyo emotion na ang ganda palang magkaroon ng interior design yung bahay na bibilin ko. So, that is the purpose. Ngayon, baliktarin natin team. For example, nalimutan nyo itong training ko. Ang ginawa nyo, pumasok muna kayo sa dress-up unit. Okay, may design na agad. Pagpasok ng kliyente mo dito, sasabihin ng kliyente mo, wow, ang ganda naman ng ino-offer nyo, naka-design na. Tapos sasabihin nyo, kasama na rin pala to? Kasama na rin pala to? Kasama na rin pala to? Ito. So magtuturo na yan. Kasama na ba to? Ang dami niya ng tanong kung kasama ba yung mga nandito or hindi. So ikaw naman, ang sasagot mo, since hindi mo kabisado yung project, pwedeng mapa-oo ka or pwedeng hindi. Kaya normally, bumababa expectation ng kliyente na kapag inuna nyo pasukin yung dress-up unit, then after dress-up unit, saka kayo papasok sa turnover, sasabihin ng kliyente nyo, ay ito lang pala yung turnover, akala ko kasama na yung ganong cabinet, akala ko meron ng sofa doon, akala ko may kasama ng ganito. So ang dami ng akala ng kliyente. Kaya dapat ang unahin nyo muna is yung turnover unit at saka dress-up unit. At kung mapapansin nyo dito sa turnover unit, naka-tiles na siya, tapos meron na tong mga partition, ang tawag dito is complete type. So ang next natin will be the types of turnover unit. Ano-ano nga ba yung types of turnover unit? Number 1, meron tayong tinatawag na bare type. Si bare type, ito yung wala pang tiles, wala pang ceiling, at wala pang partition. So ayun si bare type. Question, sir, paano namin ibibenta yan? Wala pang kahit ano. Ang maganda lang sa bare type, merong exterior. Pagpasok sa loob, walang tiles, walang any partition, walang ceiling. Paano namin ibibenta yan? So usually, sa pagbibenta ng bare type is actually, depende pa rin to sa needs ng mga kliyente ninyo. Kasi kung yung kliyente nyo is hindi naman kalaki ang pamilya, pwede niyang gawin or pwede nating isuggest as agent sa mga kliyente nyo is itong second floor, wag niya na palagyan ng partition. Gawin niya na lang parang industrial type. Pag ginawa niyang industrial type, itong flooring na to is okay na. Lilinisan na lang, tapos lalagay na lang ceiling, and then lalagay na lang ng mga railings dito. Tapos na, parang studio siya. Parang condominium siya na studio. Lalagay dito yung bedroom, dito yung workplace. So, sapat na yung ganon. So, ang tawag dito sa pag-offer ng bare type, ang pwede nyo sabihin sa magiging client nyo kapag nag-offer kayo ng bare type is yung tinatawag na open concept. So, example, ma'am, dito po kaya nag-offer kami ng bare type, this is open concept po. So, pag sinabi pong open concept, ito po yung kayo na po yung magde-design. Kasi normally, yung mga kliyente po kasi namin na nabili dito is kapag na-turnover na yung unit, meron ng tiles, is di rin nila nagugustuhan. Kaya ngayon po, naglagay po kami ng bare type na series. So pag sinabing bare type na series, ito po yung open concept na ikaw na po yung magpapalagay ng tiles, magde-design ng ceiling, at saka magpapalagay ng partition. So kaya po wala rin tong partition kasi depende po ito kung meron na kayong family or wala pa. Usually ang bumibili sa amin dito mga naka-work from home. Ang ginagawa nila sa second floor is studio lang. Lalagyan lang ng railings and that's it. Ayun na, wala nang kailangan na partition or any gastos. And at the same time ma'am, dati po kasi nag-offer kami dito ng complete type. So dati may bare type po kami at meron ding complete type. So yung complete type, mas mahal po siya ng almost 700,000 or 500,000. While si bare type, mas cheaper po. Pero ang nawala lang naman sa bare type is yung tiles, ceiling at saka partition. Which is hindi nyo na kailangan gumastos ng 500 to 700,000 para doon. At the same time yan ma'am, ngayon kasi meron na tayong tinatawag na DIY. Pupunta ka lang ng Pinterest, nandun na lahat ng design or interior design na pwede nyong
paggayahan. Kaya po ay yung tinatawag namin na open concept. At ang next natin, syempre, yung complete type. So pag sinabing complete type, automatically, nandun na lahat. Lilipatan na lang ng appliances at saka gamit. So sa complete type, meron ng tiles, ito yung partition, meron ng ceiling. So ganun si complete type. Ngayon, that's the difference between bare type at saka complete type. So binigyan ko na kayo ng idea kung paano ibebenta yung bare type. So papracticein nyo na lang kung paano nyo sasabihin sa mga kliyente ninyo. And that is the part 3 of JCRC Realty Sales Clinic Training. Thank you for watching.